Magandang umaga, binibining Cherries Marie. Meron akong konti katanungan sa iyo. Una ay, ano ang iyong pangalan, edad at taga saan? Ako po si Therese Marie Rule, 27 years old at nakatira sa Vigo Flores, Cadmon, Cebu. Ano ang mga paghahanda na iyong ginawa noong nalaman mo na may paparating na bagyo? So, nung nalaman namin na may paparating ng bagyong Tino, dahil parati kasi nanonood ng mga weather forecast yung pamilya namin, of course, we prepared food, enough food, water, and also, ako sa aking part, like I secure those very important documents in one bag at actually, yung mga documents ko ay nasa bag pa rin until now. Noong nanalasa ang bagyong Tino, ano ang pangyayari na iyong naranasan? Umaga pa lang noon, sobrang madilim na talaga ang paligid. So, the wind starting to get strong, lumalakas na yung hangin and umuulan-ulan na rin. So, tinawagan ko yung pinsan ko na to secure their area dahil nasa mababang lugar sila nakatira. So, my grandparents went here and dito na sila binagyo sa bahay namin. Pagkatapos ng bagyo, ano ang inyong ginawa upang makabangon sa trahedya? Kinaumagahan, malakas pa rin yung hangin at that time, pero hindi na siya kasing lakas nung kasagsagan ng bagyo, November 4. So, we went outside and then, oh my gosh, marami po talagang mga kahoy na, what do you call this? Mga kahoy na, na-fall sila. And then, though they were like, ilahagad galigi, nakaantala sila sa daan yung mga punong kahoy. So, maraming tao po yung they secure, they clean the area para po yung mga taong gustong tumulong ay kaya nilang puntahan pa yung ibang lugar dito. Meron bang tulong na ibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsimula? Hindi, what do you call this? Yung hindi right after. So, meron naman yung food packages ng DSWD, pero hindi namin siya natanggap right after. Maybe after 4 days pa. But the situation was really bad dahil wala po talaga kaming electricity for almost 2 weeks. Yes. Wala. And then, no signal. We have generators. Our place have generator dahil kailangan po namin ng tubig. So, doon lang kami nakapag-energize ng mga flashlight namin and phone. But not all the time. Ano ang mensahe ninyo sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at nawalan din ng kanilang bahay? Don't lose hope. Always pray. And alam ko na medyo masakit yung pinagdadaanan mo ngayon, pero it doesn't mean na wala ka ng pag-asa pang bumangon. There's always a hope. So have faith and pray, and I will also pray for you. Okay. Ano ang aral na iyong nakuha sa pagkatapos ng bagyo? Always prepared for a disaster, most especially typhoon. Kailangan maging handa tayo dahil ang typhoon na pre-predict naman natin yan, hindi tulad ng earthquake. Kaya pag meron lang tayong weather forecast, so may idea na po tayo kung ano ang gagawin natin. So, wag po tayong matigas yung ulo. And also, natutunan ko rin sa mga disasters na mga nangyayari to value each other every day. And then,
And it's very important to lend a helping hand to those in need. Kahit wala ka mang financial na maibigay, kahit salita man lang, magagandang salita, or like a company to that person, nakaka-help na po yan para bumangon muli ang isang tao. Okay. Maraming salamat, Binibining Cherries Marie. Yun lang ba?